Ma'am, excuse me po. Mukha pong may lalaki sa labas. Sabat naman ng kasambahay. Lalaki? Pagtataka ni Melissa. Pinuntahan niya ito pero hinarang siya ni Beatrice. Ako na po, tita. Lumabas si Beatrice kasama ang alagang aso at nagulat siya nang mabuksan ang gate. Nathaniel! Hindi makapaniwala si Beatrice. Ay Bea, nakangiti si Nathaniel at muntik nang mabitawan ni Beatrice ang alagang aso dahil sa sorpresa, pero nasalo niya ulit yon. Bea, ingatan mo naman si Brownie. Wika pa ni Nathaniel. Pasensya na Nathaniel. Ikaw ba talaga yan? Ba't nandito ka? Tanong pa ni Beatrice. Namiss ko kayo eh. Niyakap bigla ni Beatrice si Nathaniel at nagulat dito ang binata. Tila kuryenteng rumehistro sa utak nito kaagad ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ni Beatrice. Ang nangyari sa kanyang kapatid at ang pagkasawi ng kanyang mahal na ama at ina. Nakikiramay ako sa iyo, Bea. Sambit ni Nathaniel. Nagulat naman si Beatrice. Paano mo nalaman? Umiwalay si Beatrice. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, ligtas kayo ng kapatid mo. Sagot ni Nathaniel. Napayakap ulit ang dalaga at hinalikan siya ni Nathaniel sa noo. Naramdaman ulit ni Beatrice ang ligaya. Hindi niya maiwasang mapaluha. Nathaniel? Gulat ni Melissa. Kuya! Sigaw naman ni Vicky at sumilip din si Brian. Anak ko! Niyakap ni Melissa si Nathaniel. Lumapit din si Vicky at niyakap ang kuya niya. Nakipagkamay naman si Nathaniel kay Brian. Ang laki niyo ng dalawa! Parang mas tumangkad ka pa, Brian. At mukhang mas lumiit si Vicky. Biro pa ni Nathaniel. Kuya naman eh. Inis ni Vicky. Anak, mabuti at nakauwi ka na. Nalulungkot ako at natatakot para sa buhay mo, anak. Alis na kami dito. Sasama kami kay James sa Amerika. Doon mas magiging ligtas kami. Wika ni Melissa. James? Lumabas naman si James at nakangiti kay Nathaniel. Anak. Ito nga pala si James Walton. Siya ang fiancé ko. Pinakita ni Melissa ang engagement ring niya sa kamay. Napataas ang mga kilay ni Nathaniel. Wow, Mom! Congrats! Nice to meet you nga pala, James. Nakipagkamay ito kay James. Mabilis na dumaloy ang kuryente sa bawat ugat ni Nathaniel at nasilayan niya ang kwento ng nakaraan ni James. Alam niyang kilala siya nito subalit alam din niyang mabuting tao si James Walton. Ginagagalak kitang makilala, Nathaniel. I heard a lot about you. Your mom is very, very proud of you. Wika ni James. Thanks. Sabay ngiti ni Nathaniel. Halika na at pumasok na muna. May mga kasama ka ba? Tanong naman ni Beatrice. Wala Bea. Sagot ni Nathaniel. Nagkaroon ng masayang dinner ang pamilya at sa pambihirang pagkakataon na naging kumpleto muli sila. Maraming kwento ang naibunyag. Hindi na nailihim pa ni James kung ano ng katayuan niya ngayon at tinanggap naman ito ni Melissa. Maraming tawanan at di malilimutang ligaya. Sa isang araw na aalis sila Melissa, subalit babalik din si James kaagad sa NWA para tumulong sa kinakaharap na krisis ng bansa. Matapos ang kasiyahan ay nagpasyang matulog na ang mga ito habang naiwang gising si Nathaniel at nasa balkonahe. Nilapitan nito ni Melissa. Congratulations, Ma'am. Masaya ako at magkakaroon ka na naman ng taong magmamahal sa'yo. Wika ni Nathaniel. Well, iho, kayong mga anak kong kasiyahan ko. Hindi ko malilimutan yan. Salamat din at mainit mong tinanggap si James. He's a good man, I know. And he's so responsible. Actually, ex ko siya pero hindi lang ako makapaniwala na magkikita ulit kami. Ani Melissa. Halos parehas din pala ng traits ni Dad. Saad pa ni Nathaniel. Yes, your father Marlon is very, very responsible and of course ang tunay mong ama na si Simon, my first love.
Bahagyang napangiti si Melissa. Niyakap siya ni Nathaniel at hinalikan sa noo, sabay kuskus ng kamay niya sa balikat ng ina. Mom, alam kong nangangamba kayo sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Pangako yan. Litanya ni Nathaniel sabay ngiti. I am worried, iho. Napanood ko sa TV kung paano maghasik ng lagimang halimaw na yon. Sinabi na rin sa akin lahat ng ninong Dennis mong tungkol sa trabaho mo. I know malakas ka na anak. I know very talented ka na sa pakikipaglaban. Pero iniisip ko, itong ganitong klase ng tao pala ang kinakalaban ng anak ko. Natatakot ako na baka dumating ang panahon na… Pinigilan ni Nathaniel ang ina. Mom, please. Sambit ni Nathaniel. I'm sorry, iho. Napabuntong hininga si Melissa. Nasa dugo ko ang isang manalo, mami. Anak ako ni Simon. Ang lalaking minahal nyo at ang lalaking nag-alay ng buhay niya para sa bayan. Huwag mong ikatakot ang kamatayan dahil isayang parte ng ating buhay. Ginagawa ko to hindi para lang sa atin. Pero para sa lahat ng mga inosenteng pwedeng mabiktima ng kasamaan. Nasa akin ang kakayahan at gagawin ko ang lahat para mapigilan ng mga taong tulad ni Dimos. Mahabang wika ni Nathaniel. Somehow, kung buhay lang ang Daddy Simon mo, ganito rin ang sasabihin niya sa akin. Nakangiti pa ng bahagya si Melissa. Kilalang kilala mo talaga siya, mami. Sagot naman ni Nathaniel. Of course! Ikaw na ikaw siya. Physically and mentally. The reason why I remain strong is because I can see Simon in you, iho. Medyo napaluha si Melissa pero pinawi agad ito ni Nathaniel. Don't worry, ma'am. Kaya ko to. Tila nagbabaga ang mabuting aura kay Nathaniel. Go! Do your thing, iho. Pero anak kita at hindi mawawala sa isipan kong mag-alala para sa'yo. Wika ni Melissa. Mami? Dumating si Brian at parehong napatingin sina Nathaniel at Melissa. O iho, gising ka pa pala? Tanong ni Melissa. Pwede ko bang makausap si kuya ng mag-isa, mami? Pakiusap ni Brian. I'm your mother, iho. Kung ano man ang gusto mong sabihin sa kuya mo, I want a part of it. Sagot naman ni Melissa. Okay po. Kuya Nathan, magpapaalam sana ako sa'yo. Wika ni Brian. Ano yun, bro? Tanong naman ni Nathaniel. Sasali ako sa recruitment ng gobyerno para maging sundalo. Mabilis na sagot ni Brian. What? Gulat ni Melissa. Napataas ang kilay ni Nathaniel sa sorpresa. May ganyan kang plano pero hindi mo man lang sinabi sa akin? Sabat ni Melissa. I'm sorry, ma'am. Hindi ko lang magawang masabi sa'yo kasi nag-aalala din ako. Pero buo na ang desisyon ko. Kailangan ng Pilipinas ng magtatanggol sa bansa. Kapag magdesisyon ang China na sakupin din tayo. Ayokong tumakbo na lang at magtago habang ang mismong kuya ko ay nasa harapan ng giyera at nakikipaglaban. Mahabang litanya ni Brian. Buo na talaga ang loob nitong sumali sa army. Pero anak, hindi mo ba muna pag-iisipan ng maigihan? Ani Melissa. Tutol ito sa desisyon ng anak. It's okay, ma'am. Nakikita ko sa mga mata ni Brian na seryoso siya. That's good, bro. I'm happy for you. Naka-full support ako sa desisyon mo. Ang may papayo ko lang sa'yo, mag-iingat ka lang palagi. Always stay focused sa paligid mo. Always stay focused sa misyon mo. At malalagpasan mo din ang lahat ng pagsubok na iyong haharapin. Wika naman ni Nathaniel. Thanks, kuya. Nagkamay at nagyakap ang dalawa. Akala ko masasama ko kayong lahat sa US. Hindi ko in-expect na ang isa ko pang anak na lalaki malalayo din sa akin para magbuwis ng buhay. Sambit naman ni Melissa. Mom, hindi na po ako bata. I can do this. Sariling desisyon ko na po to. Sagot ni Brian. Ayos lang yan, mom. Sisiguraduhin ko munang mapapabagsak ko si Dimos bago pa makapagsimulang makigera tong kapatid ko. Ani Nathaniel at ngumiti kay Brian.
Ayos kuya. Napakamot pa sa ulo ang binatilyo. Ano ba kayo? Hindi ba kayo tinatablan ng takot? Dito na napaiyak si Melissa. Niyakap siya ng 2 anak. Brian, huwag mong kakalimutan kumontak sa amin sa US. Nathaniel, alagaan mong sarili mo. Pareho kayong naghahanap ng kamatayan. Hindi talaga kayo nalalayo sa mga ama nyo. I know, I should be proud. But I worry a lot kaya for once, gawin yung hinihiling ko, okay? Wika pa ni Melissa sa 2 niyang anak. Sure, ma'am. Sabay sumagot ang 2. Sige kuya, matutulog na ako. Paalam ni Brian. Sandali bro. Tinanggal ni Nathaniel ang heart necklace niya at pinasa niya ito kay Brian. Ipinamana sa akin niya ng ama kong si Simon. Yan ang necklace niya noong nasa military police pa siya. Ngayon, pinapasa ko na sa iyo yan bilang pagpapatuloy ng linya ng mga mandirigma sa ating pamilya. Nakangiting sambit ni Nathaniel. Hindi ko alam ang sasabihin ko kuya, pero salamat. Aalagaan ko talaga to. Nakangiting pumasok ng silid si Brian. Kinabukasan, dumating ang US Navy sa teritoryo ng Taiwan na nasasakupan na ngayon ni Dimos. Ngunit sinalubong sila ng napakaraming barko ng China at nagpadala ng mensahe. This is Chinese territories. Disarm your weapons and leave or we will use deadly force. Mensahe ng Chinese Naval Group. Napangiti lang ang admiral ng US Navy Fleet. Handa ang mga to sa laban. Sinadya nila ang lugar para banggain ng China. You're in violation of the international law against military invasion. Taiwan is an allied nation and we are here to liberate the country from Chinese rule. Wika ng admiral. The Chinese nation has the right of conquest and Taiwan is part of China. We are simply reclaiming it again. We are warning you not to spark a war. Umiiling ang admiral ng US sa mga sagot ng Chinong mayabang pa kung makapagsalita. Your country has already started a war with Dimos. Sagot ng US Admiral at kasunod nito ang pagpasabog ng mga malalaking kanyon na mula sa mga battleships nila. Nagkaroon ng bombardment sa laot at mainland ng Taiwan kung saan nakaipon ang mga Chinese military. Maraming anti-missile cannons din ang nagtangkang pigilan ng mga pinadala ng US pero hindi nila napigilan ang karamihan dito at nagkalat ang bolang apoy sa paligid. Isang successful bombing mula sa US ang namarka nila sa simula ng digmaan. Nagsilabasa naman ang mga fighter jets ng China na nakahimpil sa isang airbase sa mainland China. Sumagot rin ng mga jet fighters ang US. Tila kumukulog sa himpapawid ang malalakas na mga pagsabog sa matinding labanan ng malalakas na bansa. Nagtagisan ng lakas sa Air Force ang magkabilang grupo. Ilang minuto ring nagtagal ang kanilang laban pero napilitang umatras ang mga fighter jets ng China dahil sa air superiority ng mas advanced na mga fighter jets ng US. Admiral, we are detecting multiple extraterrestrials coming our way. Wika ng isang US Navy officer. The news are scramblers. Nag-activate ang radar blocker ng US Navy kung saan nadidisable ang radar equipment ng mga kalabang malapit sa kanilang range. Nagkagulo ang mga naipadalang aliens na napilitang mag-resurface at pinaulanan ng mga ito ng mga kanyon mula sa mga battleships sa paligid. Nagpatuloy ang pagsulong ng US Navy palapit na sa mainland. Hindi ganun karami ang mga extraterrestrials na nailagay sa area na ito dahil ang bulk ng teritoryo ni Dimos ay nasa isla pa ng South China Sea. Kaya na-capture ng US ang probinsya ng Yilan. Sa mismong Yilan City ay nagmarcha ang mga sundalong Amerikano na siya namang mainit na tinanggap ng mga taga roon. Kaagad nakapag-set ng malaking perimeter ang US para sa plano nilang mabilisang pagpapalaya ng Taipei. Habang nasa Yilan ang mga sundalo, dumiretso naman papuntang Hilaga ang ilang attack boats ng US na galing pa sa mga carriers nilang nasa karagatan.
Mabibilis at maliliit ang mga ito pero karga nila ang ilang mga advanced radar jammers at detectors at pati na rin ang ilang mortars para sa mabilisang atake. Tulad ng inaasahan, hindi nakapaghanda ang hukbong pangdagat ng mga Tsino na nasa gilid lamang ng pampang. Dahil madilim, bigla ang nagpasabog ng mortar fires ang mga kano. Kabi-kabilang mga barko ang pinasabog ng US at mabilisan silang umalis bago pa sila mahabol ng mga kalaban. Hindi rin panahon para magpahinga ng mga infantry at cavalry na dumating sa ilan dahil ang bulto ng kanilang puwersa ay nagsimula ng maglakbay patungong Taipei. Sa hilagang dako naman ng Asya ay walang ginawang announcement ang North Korea at bigla na lamang silang nagpakawala ng ballistic missiles patungong Japan at South Korea. Agad na alerto ang mga naturang bansa at nagpasabog ng mga anti-missiles para mapigilan ang mga paparating na mga bomba sa kanilang mga teritoryo. Subalit isang missile ang nakalusot sa Japan at sumabog ito sa lungsod ng Tokyo. Nagkaroon ng malaking craters sa gitna at tinatayang daan-daang mga Hapones ang nasawi. Winasak din ng North Korea ang gates ng 38 parallel lines. Magkakasunod na mga tangke ang umatake pababa sa Timog Korea. Mula naman sa border sa bandang timog karagatan ng South Korea ay dumating ang ilang Chinese naval ships para tulungan ang North Korea sa magkabilang pag-atake nito. Sa timog naman ng mainland China ay nag-cross ng border sa northern Vietnam ang mga Tsino. Malalakas na mga tangke at libu-libong sundalo ang pumasok sa Caobang at Laokai areas. Walang pag-aanunsyo ng giyera at sa kadiliman naganapang mala blitzkrieg na atake ng China. Sabay-sabay na kaguluhan at digmaan ang naganap sa Asya. Ang buong mundo ay natakot at nangamba na simula pa lamang ito ng mas malaking digmaan. Lumipas lamang ang 1 at 2 araw pero libu-libo na ang nakumpirmang patay dahilan sa walang tigil na pag-atake ng China at North Korea. Gumawa ng anunsyo ang China na babawiin nila ang mga teritoryong dating sakop ng kanilang kaharian noong unang panahon. Maging ang North Korea ay nagdeklara na ng giyera sa South Korea at maging sa Japan ay nagbantang pagbabayarin nila ang mga naturang bansa sa pag-aalipusta sa kanila. Naghayag naman ng madamdaming saloobin ng mga kinatawa ng NWA at nag-anunsyo rin sila ng giyera hindi lang sa China at North Korea kundi pati na rin sa Demos Empire na punot dulo ng kaguluhan sa mundo. Dito na opisyal na nagsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig. Nag-recall ang Scorpion at sa US base muna sila pumirme habang ang UN forces naman ay nag-ipon-ipon hindi lang sa US pati na rin sa Greece at sa timog karagatan ng Middle East. Hati naman ang puwersa ng US dahil hindi lang sila nagpadala ng mga sundalo sa Europa. Maging sa Asya ay inako na rin nila ang pagpapalaya muli ng mga nasakop na bansa. Nagpadala na rin ng Navy at Air Force kasama ang Army ng Australia. Maging ang gobyerno ng Pilipinas ay nag-anunsyo na rin ng kanilang pagsali sa giyera para mapigilan ang pagkalat ng mapanakop na bansang China sa pamumuno ng presidente nitong kontrolado na ni Dimos.